Sige po, patuloy po natin purihin ang Panginoon. Ang sabi ng kanta, walang hanggan kitang pupurihin. Hindi nagtatapos ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng ating awitan. Sa iyong pagtatrabaho, purihin mo ang Panginoon. Your work should be an act of worship. Nagluluto ka, umawit ka ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Naglalaba ka, umawit ka ng papuri at awit pagsamba sa ating Panginoon. Nasa biyahe ka, umawit ka ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Bakit nung ikaw dati na hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, nakikinig ka ng mga makasalibutan ng awitin? Pero bakit ngayon? Kung kailan ka nakakilala sa Panginoon, nahihiya kang umawit, sumamba sa ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon ay sambahin mo siya, tumawag ka sa Kanya, at itaas mo ang Kanyang pangalan sa bawat araw. Ang sabi ng Biblia in the book of John chapter 3, let Him increase and let me decrease. Kapag ang iniisip mo yung sasabihin ng tao, you don't need to have or ask the favor of man. You need to only please God. Hindi mo kailangan ng pabor ng tao. Ang kailangan mo makakuha ang pabor ng ating Panginoon. Pag nakuha mo ang pabor ng ating Panginoon, ang mga pintuan ng pagpapala, ang koneksyon sa tao, ang lahat ng bagay ay i-align sa iyo ng ating Panginoon. Kanina habang tayo umaawi, tinitingnan ko yung mga manganganta. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento. Pero ito isang katibayan na ang Diyos ang gumagawa sa buhay ng bawat isa. Iba-iba man ang ating pinagdaraanan. Huwag mo ikumpara yung pinagdaraanan mo sa pinagdaraanan ng isang tao. Iba ang pagkilos sa iyo ng ating Panginoon. Iba ang paggamit sa iyo ng ating Panginoon. Iba ang patotoo sa iyo ng ating Panginoon. Magkakaiba man ang lahat ng ito, iisa lamang ang dapat maitaas sa ating buhay. Iisa lamang ang dapat makita sa ating buhay. Ito ang ating Panginoong Hesus. Habang tinitingnan ko sila, ang bawat isang mga awit, ang bawat isang nariyan may kanya-kanyang pinagdaraanan. At sa bawat pinagdaraanan, hindi ikaw para manatili lamang dyan. Hindi para ikaw umiyak sa problema mo. Hindi yung problema ang iniiyakan. Ang dapat na iniiyakan mo kung bakit ka pinagpapala ng Panginoon. Ang sabi ni David, Panginoon, ako'y nagugulat, bakit mo ako pinagkakaabalahan at pinagpapala ng kagaya nito? Tinitingnan ko sila mula sa dulo. Si Brother Aris, nung lockdown, nag-collapse yan. Habang naglalakad, papunta dito. And then recently, dumaan siya sa matinding mga paglalabas ng mga tinatawag na mga bukol-bukol sa kanyang katawan ng mga makakate. Pero sa kabila noon, siya'y patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Ang pamilya ni Sister Grace, hindi ko man mabanggit ang buong pangalan ninyong lahat. Siya'y maraming anak. Ilan po ang anak niya, Sister Grace? 8. Pero sa kabila noon, mamamangha ka kung paano na itaguyod ng mag-asawang Sister Grace at Brother Dick sa tulong ng Panginoon ng kanilang pamilya. Kung sasabihin mo marami ka pang anak bago ka maglingkod sa Panginoon, ang mga anak nga nila naglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa nagda-drums, di ba? What will be your excuses? Ang ating kapatid dito, anong pangalan mo, sis? Joelyn. Maaaring may pinagdaraanan ng kanyang pamilya. Pero sa kabila ng lahat, narito siya para magpuri sa Panginoon. Naalala ko si Sister Erica. Ang kwento ng ilang kapatiran kahit na midweek, nandyan ang kanyang asawa, na kung saan, nandoon man ang kanyang mga anak na karga-karga niya, pero hindi siya nagpapapigil na dumalo sa gawain ng Panginoon. Nandyan si Sister Tricia, na narinig ko ang kanyang patotoo several weeks ago, na sa kabila ng kanyang storya ng kanyang buhay, naroon ang katibayan ng Panginoon ng Diyos na nagpapatibay sa kanya. Na hindi man siya makatayo ng 20 o 30 minuto, pero pagdating sa pagpupuri at pagsasamba sa Panginoon, nawawala yung kirot ng kanyang scoliosis. Dahil hindi scoliosis ang nasa kanya, si Kristo ang nasa kanya. Nariyan man ang pinagdaraanan nila Brother Harvey.
Nandyan ang kanilang anak, sumasayaw si Cham Cham. Nandyan si Brother Vic, nandyan ang kanilang mga nanay. Nandyan ang kanilang mga kapamilya. Pero sa kabila ng lahat, hindi sila nagpapapigil. Pagdaan man sa pinansyal na problema, alam nila na sa bawat paghihintay, merong gantimpala ang Panginoon. Nandyan si Brother Shiro. Kung ikaw taga Santa Rosa ka o taga San Pedro o Muntinlupa ka, napapagod kang bimahe, isipin mo yung isang kapatid natin taga Batangas. Huwag ka lamang dumalo sa simbahan dahil malapit sa bahay ninyo. Dumalo ka sa simbahan kahit malayo dahil naroon kinakatagpo ka ng Panginoon at nararanasan mo ang pagbasag sa iyo ng ating Panginoon. Dahil sa pagbasag ng Panginoon sa iyong buhay, doon malilikha na si Kristo lamang ang nag-aari sa iyong buhay. It's not about the length of the destination of the church, kundi yung pinakamalapit sa ating Panginoon. Kundi kung saan si Kristo lamang at tinataas sa gawain ng Panginoon, hindi sa tinatawag na sistema ng simbahan, kundi sa pagdaloy ng banal na Espiritu sa bawat isa na ikaw ay babaguhin ng ating Panginoon. Huwag kang malulumbay, huwag kang manghihina, huwag kang magagalit, because now is the time. Faith is now. Gagaling ka sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus sa umagang ito. Ang iyong pamilya ay lahat ay maliligtas para magkaroon ng katunayan ng salita ng Diyos that me and my household will serve the Lord. Ang pinakamagandang reunion, hindi sa panahon ng kamatayan, ang pinakamagandang reunion ay ang bawat pamilya ay nasa simbahan. Binababa nila ang kanilang bisyo, binababa nila ang alak, binababa nila ang sigarilyo, binababa nila ang paglalaro ng anumang mga sugal. Sa halip, sila'y nagkakaroon ng seryosong pagtawag sa ating Panginoon. Sabihin mo ang tatlong salitang ito. Remember this. The moment that you speak, it is a public declaration that you belong to God. Alam mo, minsan sa tao madaling magmura, pero mahirap sabihin ang pangalan ng Panginoong Yesus. And sabi ng Biblia, that every knee shall bow, that every tongue will confess, that Jesus Christ is Lord. Jesus 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 is Lord. Sabihin mo ang tatlong salitang ito. I love you, Father God. I love you, Lord Jesus Christ. I love you, Holy Spirit. Ulitin po natin, sabay-sabay tayo. 1, bawat umaga, nasan ka man naroon, sabihin mo, mahal mo ang Panginoon. Dahil pag sinasabi mo, mahal mo ang Panginoon, ang labi mo nalilinis. Laban sa mga salitang hindi karapat-dapat na lumalabas sa iyong bibig. At mula sa pagsasabi mo, sa harapan ng Panginoon, hindi ba napakagandang mapakinggan? Na may nagsasabi sa iyong mahal na mahal ka? At makikita mo, kapag ikaw ay nag-iisa, sa iyong trabaho, sa iyong paglalakbay, yung buhay mo naman ang magpapakita mahal mo ang Panginoon. Pagkatapos mong sabihin, pag-uwi mo sa bahay, makita sa buhay mo. Huwag ka nang makipagtalo sa anak mo, sa asawa mo. Sayang ang bawat oras. Ang oras ang isa sa pinakamahal na bagay sa daigdig. Sayangin mo ang oras mo sa panunumbat, nasasayang ang oras mo kaysa ikaw ay sumamba sa Panginoon. At huwag mong sayangin ang luha mo sa mga walang kwentang bagay. Do you know that one of the most expensive liquid in the world is your tears? You look it in the Google. Dahil ito'y puno ng emosyon, ng kasiyahan, ng pighati, ng pinagdaraanan mo sa iyong buhay, hindi ka basta makakaluha. Either of the two, ikaw ay luluha sa buhay. Pero nawa dun ka sa pangalawa lumuha. Hindi ka luluha simula ngayon dahil sa tindi ng problema pinagdaraanan mo.
Luluha ka dahil sa kabutihan ng ating Panginoon na mas malaki pa doon sa bundok mong problema, because the Word of God say it, as the waters covers the earth, so His love covers the whole wide world. At bago tayo magpatuloy sa pag-awit, ngayon ay October 12, nakita ko a few days ago, sabi nila, tara na, pumunta tayo sa EDSA at patalsikin natin ang gobyerno. It's not about dethroning the president or the government. Palayasin man natin ang presidente. Palayasin man natin ang mga politiko. Ang papalit pa rin doon, panibagong kagaya nila. Having that learned during the EDSA 1, tinanggal natin ang Marcos, ang pumalit, mas maraming magnanakaw. Pagkatapos ng EDSA 2, panahon ni Erap, ang pumalit ay si Gloria. At panahon ni Gloria, umalis, ang pumalit ay mas matitindi. Hindi ang pagpapalit ng pinuno ang magiging solusyon sa Pilipinas, kundi ang pagpapalit ng spirito sa bawat nakaupo sa gobyerno. Hindi ang gobyerno ang problema. Ang gobyerno ang resulta ng ating problema. Kaya masama ang paligid. Dahil ang tao, walang gana sa Panginoon. Makikita po natin kapag tiningnan mo ang lahat ng news. The airplanes are falling. The grounds are shaking. Naglalaglagan ng mga eroplano. Kanina labang sa isang beach resort sa sikat na beach sa California, nalaglag ang isang helicopter. Ang sabi nila noong unang panahon, it is 1 in a million bago magkaroon ng disgrasya sa eroplano. Para ngayon, 1 in a month, may mga bumabagsak. Simula ng 2023. Maaaring ngayon, sunod-sunod ang lindol. At maaaring ngayon, kung hindi nyo nalalaman dahil hindi po kayo aware sa paligid, mas marami na ang namamatay kaysa sa ipinapanganak. People are dying. Airplanes are crashing. The stock market are crashing and the price is rising. But there's only one solution. Start praying and these things will stop. Manalangin ka. Ang sabi ng Biblia in the book of 2 Chronicles 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Ano ang solusyon? Kapag ikaw ay nagpakumbaba, nagbalik loob sa ating Panginoon, nanalangin is, nag-umpisa ka ipanalangin ng iyong pamilya, nag-umpisa ka ipanalangin ng iyong simbahan, nag-umpisa ka ipanalangin ng gobyerno, nag-umpisa ka ipanalangin ng mga, name it. At doon magkakaroon ng malaking revival sa bansa. At doon magkakaroon ng malaking pagbabago. Hindi natin mababago ang bansa sa pamamagitan lamang ng pagwewelga. Hindi natin mababago ang ating sitwasyon sa pamamagitan ng lakas. Ang sabi ng Panginoon, itong kahirapang ito, itong pagkakasakit na ito, itong masasamang pag-uugaling ito, itong espiritong ito, ito'y mawawala sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. This shall go through prayer and fasting. And it's not about the prayer and fasting kaya lalagpas itong mga ito at kaya mawawala itong mga ito. Ang mga ito ay mawawala not because of prayer, not because of fasting, but because of the faith that is built when you pray and fast. Kapag ikaw ay nananalangin sa Panginoon, you are talking to God. Makikipag-usap ka sa ating Panginoon, Panginoon, teach me, O God. Teach me thy ways. Turuan mo ako ng iyong kaparaanan. Turuan mo ako ng pagtitiwala sa iyo that I may see your vast goodness, that I may see your miracles, that I may see that you are changing the heart of the peoples, that I may see that this country, hindi ito lugar ng mga korap na politiko, kundi ang bansang ito, mula sa pagkawasak ay bubuuin mo at iaangat mo because you are shifting the nation. You are shifting the nation from being a shameful nation to being a prideful nation. Mula sa kahihiyan, patungo sa paggalang ng maraming bansa, hindi ito kaya ng tao, pero kaya ito ng ating Panginoon. Mayaman ka. You have a potential. Ituro mo sa katabi mo, you have a potential. Alam mo yung potential? Ito yung nakatagong lakas, nakatagong talento, nakatagong malaking kinabukasan para sa'yo. But you need the pressure
para ikaw ay tulak nito upang lumabas ka doon sa pagiging complacent mo sa iyong buhay. Na hindi ka lang basta kumakain ng 3 beses sa isang araw. Na hindi lamang basta makapagpatapos ka ng iyong anak. Kundi ikaw ay gagamitin ng ating Panginoon sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong komunidad para makilala nila ang Panginoon sa iyong buhay. Ikaw ay payayamanin ng Panginoon. Ikaw ay pahabain ng Panginoon ng iyong buhay. Magiging kang malusog, malakas, pagagalingin ka ng Panginoon so that you can say that the God that I serve, He is my Jehovah Rapha. He is my Jehovah Jireh. He is my Jehovah Nissi. He is my banner na aking iwawagayway. Alam niyo po sa nangyayari sa paligid, nandun yung naghalo na kalungkutan at kasiyahan. Kalungkutan dahil ang daming namamatay, hindi lamang sa lindol. Tandaan niyo ang main cause of death as of this very moment, ilan lamang stroke, heart attack, diabetes, CKD. Alam niyo ang lahat ng bunga ng lahat ng yan? Sabi nila stress, pero tandaan po natin, kasalanan. Of sin, because you do not believe on God. Hindi ka makapaniwala na kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Kahit anong husay ng tao, hindi niya pwedeng malagpasan ng Panginoon. Darating at darating ka sa iyong buhay kagaya ng babaeng dinudugo. Sinubukan mo na lahat ng gamot. Sinubukan mo na lahat ng ospital at espesyalista. Tanging makakapagpagaling lang sa iyo ang lubusang pagsuko sa ating Panginoon. There's power in the name of Jesus. Ikaw gusto mo ng dagliang kagalingan, pero hindi ka naman nagmamadali na manalangin sa Panginoon at magbasa ng Biblia. You always want, Lord, I want it now. But God said, just wait for a while. I need to change something on your attitude. May babaguhin muna sa iyo ang Panginoon. May mga pagkakataon na pinagagaling ka agad ng Panginoon, pero may mga pagkakataon na ikaw ay tinuturuan muna ng ating Panginoon na maging seryoso ka sa pagtawag sa Kanya. Hindi ka tumatawag sa Kanya dahil gagamitin mo siya para sa iyong kagalingan, para sa iyong kayamanan, para sa iyong promosyon. Tumatawag ka sa Kanya. Tandaan po natin, kahit wala ang tao, ang Diyos magpapatuloy. Pero ang tao ay hindi makakapagpatuloy na wala ang Diyos. Maaring makakamtan man niya ang yaman sa mundo. Maaring magkaroon man siya ng propesyon na napakaganda. Isang bagay na nakakalungkot, maraming tao, kapag sila'y nasa bingit na ng kamatayan at sila'y patay na, doon nila ipapatawag ang pastor. Pero kapag sila'y malakas sa kanilang buhay, maunlad sa kanilang buhay, marami silang kaabalaan sa buhay, mamaya na muna ang Panginoon, mamaya na muna ang simbahan, mamaya na muna ang pinapayo ni pastor. Pero when they are dying, doon sila nagkakaroon ng pagmamadali, na maligtas at magkaroon ng himala. Habang wala pa nangyayari sa iyong buhay, ang titulo ng mensahe mamaya, Unshakable Faith. Palakasin mo na agad ang iyong spiritual na buhay. Pag problema at problema lamang ang pagdaraanan, napakaraming problema ng bawat isa sa atin. Let us not exalt the problem. Let us exalt God who is above every problem. Ipanalangin natin ang bansang ito. Magtataasan ang presyo ng mga bilihin dahil sa mga kaguluhan, kalamidad, pero tandaan mo, hindi ka maapektuhan. Sapagkat, kung ang mga ibon nga sa langit, ang mga bulaklak sa kaparangan na hindi pinababayaan ng Panginoon, ikaw pa kaya na ipinadala ng Panginoon ang kanya nag-iisang anak na ikaw ay pababayaan ng Panginoon? It's not about your sin. It's about going back unto God and turning away from your sins. And then, I will heal your life. Everybody needs a healing. Maaring ikaw, you are trapped on the past na paulit-ulit, na natatakot ka because of the traumatic experience that you have experienced. Shut it down. Ang sabi ni Pablo sa Pilipos 3:13, forgetting the past. Kalimutan mo ang nakaraan at tumingin ka lamang sa ating Panginoon. Tumingin ka sa ating Panginoon na ikaw ay hindi biktima. Sapagkat ang sabi ng Romans 8:35, that you are more than a conquerors through Jesus Christ.
Hindi ka biktima ng kaaway, hindi ka talunan, hindi ikaw sasabihin natin na nagmumula sa baba, kundi ikaw ay nagmumula mula sa katagumpayan patungo sa malaking katagumpayan. Ang kaaway ay walang karapatan sa iyong buhay sapagkat ikaw ay selyado ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Maniwala ka sa sinasabi ng Diyos, hindi sa iyong nakikita, hindi sa iyong nararamdaman, hindi sa iyong naririnig. Maniwala ka sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay subok na. Ito'y dumaan ng 7 beses sa apoy at ito'y magpapatuloy. Ang tao ay magtatapos, ngunit ang salita ng Diyos ay magpapatuloy walang hanggan. Sige po, kantahin po natin ang kantang ito. Heal our land. Heal our life. Heal our spirit. Heal our soul. We need your love. We need your touch. We need you, O God. In this church, in our family, in the government, in the barangay, seeking, awaiting our healing, as our hearts are waiting for you. Humble ourselves and pray. Humble ourselves and pray. Your love never fading, our God ever reigning. We humble ourselves and pray. Heal our land. We need your love. Restore us. Restore us. We need your touch Our hearts are waiting for you. Our hearts are waiting for you. Earnestly seeking, our waiting, our healing. Yes, our hearts are waiting for you. We humble ourselves and pray. Be humble ourselves and pray. Your love never fading, our God ever reigning. We humble ourselves and pray. Heal our land. We need your love. Restore us. Restore us right now, O God. Restore us, O God. Restore our spirit, O God. Restore our mind. Restore the direction of our life, O God. Heal our land. We need It's about your love, O God. It's about your unconditional love, O God. Change us, O God. Change us from within, O God. restore us. We need your touch again. Arise, yes, arise. Arise, children of God. Arise, mighty valiant warrior of God. Finally, hope is here. Jesus Christ is our blessed hope. Is here. Hope is Arise, arise.
curse of the law. Hope is here. Hope is We need your It's your love, oh God. It's your unconditional love, oh God, that changed us, oh God. Yes, Father God. Holy Spirit. Holy Spirit. We need your touch again. Heal our land. We need your love. Restore us. Restore us. Restore us. Restore us. Restore us. Restore us. Restore And without the instrument. around the shine. Finally, hope is here. Hope is here. Arise, arise. Around the shine. Finally, hope is here. Hope is here. Lord, we trust in you. Nagtitiwala kami sa iyo sa kabila ng mga nangyayari sa paligid, O God. Though we may feel that we are dying, O God. Though we may feel that we are wasting away, O God. But we know your word is sure. Your word is true. And your word is alive. It will not return unto you and to us who trust in you void, O God. Makikita namin ang bansang ito, O God, from a destruction into a direction and restoration of this land, O God. Mga kabataan, may paggalang sa mga matatanda, Panginoon. Mga tao, Panginoong Jesus, na sa iyo lagi nagtitiwala at hinihingi ang iyong paggabay, Panginoon. Matatapos ang korupsyon. Matatapos sa mga kamatayan ng mga tao sa hindi nila takdang edad, Panginoon. Mababakante ang mga ospital, Panginoon. Dahil nararanasan nila ang kapangyarihan mong para magpagaling. And you said in your words, O God, all this sickness and sickness will be gone. We believe in you. We continue to believe in you. We wait for you. Panginoon, paranasin mo kami, Panginoon, ng matanding pagbabago sa bansang ito, sa aming buhay at mag-uumpisa sa aming pamilya. Magkaroon ng mga promosyon ng iyong mga anak, Panginoon. Magkaroon ng paglago ng negosyo ang iyong mga anak, Panginoon. Magkaroon ng matibay na padlaya at pagtatag ng pananampalataya sa iyo ang mga aming kapatid, Panginoon. It's about you, O God. It's not about us, O God. It's about you, Father God. Lord, hindi lamang kami dumadalo dito just to be good, just to feel good, but we want a transformation, O God, that is coming from you. Salvation is your job and decision is our job.
Ang kaligtasan ay trabaho mo, Panginoon. Pero ang pagpili ay trabaho namin, Panginoon. Pumili ka ngayong araw. Choose life or death. Choose the world or God. Whom you gonna choose today? Knowledge or wisdom? Wealth or God? Lord, may we have a firm decision, O God, that we will never conform to the pattern of this world. That we will be different, Panginoong Jesus. Magiging kami kakaiba, Panginoon. Sapagkat kapag kami kakaiba, Panginoon, magiging kakaiba din ang aming pagpapala, Panginoon. Tanggalin mo nga po ang pag-aalinlangan sa buhay ng mga taong ito. Tanggalin mo nga po, Panginoon, ang mga sugat at ito'y pagalingin mo, Panginoon. Ang sugat ng pagkabigo, ang sugat ng mga masasakit na salita, ang sugat na nakaraan, Panginoon, heal us, O God. All things has passed away. We will not rely on the past blessings, O God. Because you said in your words, they are new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Just one touch from you. I put aside all Of distractions. 'Cause I came for you. Yes, we can. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. You live for God. I live for you. God owns you. I came for you. Yes, I came for you. Spirit, You are welcome. come and move. Abad biyaya ng Diyos, Christian Fellowship, O God. We desire and touch these people, O God. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Thank you for preparing us, oh God. Jesus, save me. I want to walk with you, oh God. More of you, and less of me, oh God. And for you, and for you. I came for you. Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire
your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Make way, make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Pag inayaan mo ng banal na Espiritu ang kumilos sa iyong buhay, walang bagay ang hindi mo kayang gawin. Bubuhay ka ng patay, ipapatong mo ang iyong kamay sa may mga sakit at sa pangalan ni Jesus sila'y makakagaling. As of now, may nagpapatotoo sa Green Hills. Maybe later dahil maaga-aga pa. Ang sabi niya, Pastor Jonathan, pwede ba ako magpatotoo sa himala ng Diyos? Ang sabi ng mga doktor na pinuntahan ko, kailangan tanggalin yung cyst sa loob ng aking matres kasi ito'y peligroso. Pero hindi yun ang tinanggap ko. Ang tinanggap ko, ipagagalingin ako at ooperahan ako ng Panginoon sa mahimalang kaparaanan. And then she waited. She waited for 1 month, for 2 months, for 3 months. Hindi nagbago ang kanyang pananalig na siya'y pagagalingin ng Panginoon. At siya'y tumayo. Sabi niya, pupunta ako sa doktor, hindi para magpagamot. Pupunta ako sa doktor para ako idaan sa mga ultrasound, sa mga test, para makita yung nakita nila several months ago. Hindi na nila makikita sa anong mga resulta. And then, when she underwent doon sa mga laboratory tests, walang any traces na malaking cyst sa kanyang matres. And sickness will cease. Poverty will cease because Jesus is existing in your body. Your body is the temple of the Holy Spirit. Huwag mong paniwalaan na hanggang mamatay ka, dala-dala mo yung sakit mo na yan. Hindi para sa iyo ang sakit na yan. Kung may namatay ka mang kakilala na namatay sa sakit, hindi ka mamamatay sa sakit. Your story will be different. Kung titingnan po natin, ang malalakas sa tao, hindi yung mga malulusog.
Ang malalakas sa tao, hindi yung magaling sa suntukan. Ang malalakas sa tao, hindi yung mapera. Ang malalakas sa tao ay yung mga taong laging lumuluhod sa Panginoon. When you are weak in prayer, you are weak in every part of your life. Lahat tayo gusto dumalo sa gawain ng Panginoon. Marami sa atin gusto ng rapture. Pero pag diniyaya mo sa midweek, diniyaya mo sa prayer meeting, nauunang ma-rapture. Pagka nag-final benediction si pastor, nag-uunahan na lumabas sa simbahang ito. Then you are in the flesh. Kailangan unang ma-rapture sa atin yung masama nating ugali at yung laman natin. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Wala po kaming ibang nais, Panginoon, kagaya ng awitin, that we want an encounter, O God. So that we can counter the attack of the enemy in our life. There might be a lot of distractions, plural, sa buhay mo. Pananalapi, kalusugan, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa trabaho, problema sa negosyo, problema sa bansa. Stressed, depressed. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming isinusuko sa iyo. Kunin mo ang lahat ng ito, Panginoon, so that we can focus and fix our eyes unto you, O God. So that we can hear your word and not just only hear your word, because every one of us has an ear, O God. But we want to understand your word. We want to taste and see your word, O God, in our life. Lord, gusto namin maunawaan. Ano ba yung nais mo? Ano ba yung mensahe mo for everyone, Panginoon? That we are not just attending the church, but we are being changed through the power of your word. It's about you. It's not about the preacher. It's not about the motivational words. It's about your word, who is a double-edged sword that operates us, O God. Tanggalin mo sa amin, Panginoon, unang-una yung yabang. Ang iyong salita ay kagaya ng maso. Basagin mo kami sa umagang ito. Break us, O God, before you use us. Break us before you anoint us, O God. Lord, break us so that there will be a room for you in our life. So that you will dwell in our life, O God. Unbelief will be gone. Doubting will be gone. Fear will be gone. And hope will arise. And faith will increase. And holiness will overflow. Thank you, Father God. Your words are not an ordinary words. Ang iyong salita ay hindi pangkaraniwang salita. Ang iyong salita ang humuhugas sa aming pagkakasala. As what John 17:17 says, sanctify us by the words that we are going to hear this morning. Linisin mo kami, O God, ng iyong banal na salita. Mula sa karamihan, kami po ay iyong ialis. Because thy word is truth. And by the truth, O God, that we will be accepting and receiving, it shall set us free. So that we can align our life. We can align our heart. We can align our mind. And we can align our spirit, O God, in your will. Because in your will, O God, is the power of God. Thank you, Father God. We give you all the praise. We give you all the glory. We give you all the thanksgiving and adoration, O God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Can we go around? Pwede bang umikot muna tayo? Batiin mo yung nakikita mong tao, sabihin mo yung nakikita mo sa kanya. Kung siya'y maganda, batiin mo maganda siya. Kung nakikita mo siya'y mayaman, batiin mo siyang mayaman. We need an affirmation. We need a prophecy. We need a declaration. We need a motivation.
We need an inspiration. We need the Word of God to strengthen them. Yakapin mo sila. Kung kayo'y babae, magbeso-beso kayo. Kung kayo'y lalaki, yakapin mo yung lalaki. Malaki ang gamit niya ng Panginoon. Hindi yan tatanda para magkarayuma. Hindi yan tatanda para lamang mag-alaga ng apo. There's no such thing as a retirement. But there is a refirement. You are not rejected. You are protected by God. You are redirected by God. Alam niyo bakit natin sinasabi ito? Napakaganda ng simbahan ay maingay pagdating sa pagpapalakasan. Napakaganda ng simbahan ay napakaingay dahil tayo nagliligtas ng kaluluwa. Don't just hear the word. Don't just write the word. Use the word of God to save a lot of souls. Sapagkat yung mga nakakasalamuha ninyo sa labas, yung mga nakakasalamuha ninyo sa paligid, tandaan po natin, hindi natin alam ang haba ng ating buhay. Ang sabi ng Santiago in the book of James, hindi pa po ito ang titulo, ang sabi ng James 4 verse 14, Sister Aaron, although wala ito sa outline, James 4 verse 14, yung buhay mo, kagaya lamang ng isang aso sa umaga. Pag uminit na ang araw, mawawala na ito. Whereas you know, what shall be on the morrow, the tomorrow? For what is your life? Masyado mong minamahal ang iyong buhay. Masyado ka nagpapayaman. Walang problema magpayaman. You can be wealthy and godly at the same time. Pwede kang maging mayaman at makadiyos sa parehas na kaparaanan. Pero huwag mong hayaan na ang yaman magdala sa iyo sa paglayo sa ating Panginoon. Because at the end of the day, what shall profit a man? Ano ang pakinabang ng tao na makamtan niya ang yaman sa mundong ito? I remember one story, the story of Alexander the Great. Ang sabi ko nga sa libing last Thursday, ang sabi ni Alexander the Great, 3 bagay. Pag ako'y namatay, maybe you heard the story, pag ako'y namatay, ilagay niyo ang lahat ng pinakamahuhusay na manggagamot sa aking paligid. Pag ako'y namatay, ilagay niyo ang lahat ng aking yaman sa paligid. Pag ako'y namatay, ang aking kamay ay nakabukas lamang. And then he said, upang ipakita sa lahat ng tao, walang ibang dakilang manggagamot kundi ang Diyos lamang. Kahit gaano kahusay ang tao, kahit gaano ka-advance ang technology, walang makakapantay sa katalinuhan ng tao. Kahit anong gawin ng tao, hindi natin mapapantayan ng Panginoon at kakailanganin natin ng Panginoon dahil ang ating katalinuhan, karunungan, kaparaanan, meron hangganan. Pero ang pagkilos ng Panginoon, walang hangganan. Ang sabi niya, palibutan niyo ako ng yaman. Tandaan niyo ang sabi ng Biblia sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng pagkasira, sa panahon ng kamatayan, walang magagawa ang inyong pera. Anin mo na meron kang daang-daang milyon. Ang sabi nga ni Billy Graham, if you lose your wealth, you lose nothing. May mga tao na nawalan ng bahay, nasunog, gumiba, pero after a few years, sila yung muling nakabangon. Mapapalitan niyon. But when you lose your health, you lose something. Huwag niyong pagurin ang sarili ninyo pagpapayaman. Baka mamaya yung pagpapayaman ninyo, ilalagay niyo lamang sa inyong mga maintenance medicine. Maraming tao nagsusumikap, hindi mo kailangan magsumikap. Parang mali yata yun, Brother Jonathan. Basahin natin sabi ng Psalms 127 verse 2. Psalms 127 verse 2 to 3. Ang sabi doon, Psalms 127 verse 2 to 3. Vain, anong sabi doon? It is vain for you to rise up early and to stay up late. Pagising mo pa lamang sa umaga, ang iniisip mo na kung paano kakikita ng pera. Hindi po talo ng maaga o ng masipag yung tinatawag na may Diyos sa buhay. Don't just not work hard, but work with the Lord. Huwag ka lang basta nagtatrabaho. To eat the bread of sorrows, so He giveth His beloved sleep.
Walang saysay ang pagsisikap mo dahil at the end of the day, walang mapupuntahan ang lahat ng pagsisikap mo. Mauubos lang yan sa tinatawag na mga bayarin. Mauubos lang yan sa mga tinatawag na pagkakasakit. Mauubos lang yan at mapapawalang saysay dahil baka yung iyong anak gagamitin o yung iyong asawa ay gagamitin yung pera mo sa maling kaparaanan. Kailangan sa bawat umaga, sa bawat pagising natin, kasama natin ang Panginoon. Maaaring tinatanong mo ngayon sarili, masipag naman ako. May takot naman ako sa Diyos, Brother Jonathan, pero bakit ganito ang aking buhay? Because there's one problem. Masipag ka, may takot ka sa Panginoon, you do not obey the Word of God. Kailangan sundin mo ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia in the book of John chapter 15 verse 7, if you abide in me. So merong pagsunod. Maraming tao nagsasabing mahal niya ang Panginoon, pero hindi siya makapagsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Sacrifice is not easy. Kaya nga sakripisyo eh. It will take a lot of pain, a lot of investment, a lot of waiting. Hindi porket nagsakripisyo ka, bukas nandun na yung pagpapala. Sometimes it takes a lot of months, a lot of weeks, a lot of years. It's like being an athlete. Hindi naman magiging champion ang tinatawag na isang atleta agad. Maraming kabiguan. Maraming rejection. Hindi porket nireject ka ng tao, nireject ka ng kumpanya, nireject ka nung iyong minamahal, ibig sabihin, you are a failure. Rejection doesn't mean that God is shutting you down. Rejection means that God is strengthening you. Pinalalakas ka ng ating Panginoon. I remember one of the popular cartoon character, si Hello Kitty. Yung creator ng Hello Kitty, 47 times that he was rejected. Pero hindi siya pumayag na siya'y ma-reject lamang. Tandaan po natin, rejection doesn't mean that you are poor, that you are lazy, that you are nothing. Rejection means hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. Just go on. Hindi mahalaga kung i-reject ka ng tao, basta huwag kang i-reject ng ating Panginoon. Kaya kailangan sa bawat umaga pa lamang you start the day. Hindi pag-check ng notification mo sa email mo kung ano ang sinasabi ng boss mo. Hindi sa pag-check ng iyong cellphone. Kaya nga, I am trying so hard that every Saturday evening hanggang Sunday morning, hindi ako hawak ng cellphone. I am trying so hard from Monday to Sunday. One of the most temptation of people na kagaya ko, kagaya ninyo, yung hindi ka makapag-check ng cellphone. You can have a fasting na hindi ka muna mag-cellphone, hindi ka muna manood ng mga pinapanood mo mga vloggers. Magpasiyasat ka muna sa Panginoon. And you will see a result in your life. Ang magiging resulta sa iyong buhay, unang-una, magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi ka dapat matakot sa mga problema. Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, I am not moved with what I feel. Hindi ako basta maikilos ng aking nararamdaman. Ang iyong pakiramdam, ituro mo ang iyong puso. Ang iyong pakiramdam, mapanlin lang. Pakiramdam mo sa iyong buhay, wala kang kwenta, makasalanan ka. Pakiramdam mo sa iyong buhay, matanda ka na. Age is just a number. Ang Diyos kaya kanyang pagpalain anumang parte ng iyong buhay. Ang hinihintay ng ating Panginoon, yung pagsuko mo sa ating Panginoon. Last week, ipinatawag ako ng isa sa mataas na opisyal ng isang malaking simbahan at ng eskwelahan. Ang sabi niya, Pastor Jonathan, I am really praying for the past months. And the Holy Spirit always put you in my heart. Na inilalagay ka sa akin ng Panginoon through the Holy Spirit na gusto ka namin dito sa eskwelahang ito na magiging isang board director. Hindi mo kailangan hanapin ng posisyon. Don't master the crowd. Master the secret place. I can say that I love God in the front of many people, but I want God to see me when I am alone. I can please you, but I want to please. There's only one audience in my life. Ito ang ating Panginoon. Hindi nagtatapos sa simbahan ang iyong pagpupuri, pagsamba, at pagkakilala sa Panginoon. Nag-uumpisa ang pagkakilala mo sa Panginoon sa paglabas mo sa pintuang ito.
Marami sa atin ang kanilang inuuna, ang kanilang pakiramdam. Ang kanilang nilalaman ng kanilang puso. Kapag ang puso ang iyong papakinggan, na mahal ko na yata siya, huwag mo sabihin na mahal mo na yata siya dahil tatandaan mo, pag nakita mo na yung masamang ugali ng iyong girlfriend, ng iyong asawa, baka mamaya ikaw ay tumalikod na. Hindi mo papakiramdaman ang nilalaman ng iyong puso. Ang sabi nga nila, don't decide when you are happy, don't decide when you are angry, don't decide when it is based on your emotion because emotion is one of the deceiving things in our life. Don't follow your heart. Ang sabi ng mundo, follow your heart sa mga kabataan. Huwag mo sundan ang tinitibok ng iyong puso. Sundan mo ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahil ang sinasabi ng ating Panginoon, laging makakasakit sa iyong puso sapagkat ang utos ng ating Panginoon, you have to deny yourself. Huwag mong tingnan ang iyong sarili na maliit ka lamang. Ang lahat ay nag-uumpisa sa maliit. Ikaw ay nag-uumpisa sa alabok, ikaw ay nag-uumpisa sa putik, pero tingnan mo ikaw ngayon, ikaw ay napakakisig at napakagandang babae. Hindi mahalaga ang panimula mo. Ang mahalaga ay ang paglago mo. At sa iyong paglago, maraming tao ang iiwan ka, maraming tao ang hindi ka maiintindihan, at maraming tao ang pipilitin kang hatakin para maging kapantay ka lamang nila. Ang sabi ni David Diga Hernandez, that growth is always inconvenience for us. Ang paglago, ito hindi maganda para sa isang tao sapagkat maraming bagay siya kailangan patayin, alisin sa kanyang buhay bago siya palaguin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nanonood ng news, bawasan mo ang panunod mo mula sa 1 oras papunta sa 40 minutes. At dagdagan mo ang iyong pananalangin sa ating Panginoon. Sapagkat kapag ikaw ay nananalangin sa ating Panginoon, you are not just only talking unto God, but you are building faith. This generation needs to build faith so that we cannot be shakeable and we can be unshakable. Ang sabi ng Biblia, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Wala kang katatakutan. Ang tao, kaya marami ngayong puno ang simbahan sa iba't ibang lugar kasi natatakot sila, baka sila'y mamatay, hindi nila alam ang kanilang pupuntahan. Hindi ako natatakot mamatay. Kapag ikaw ay natatakot mamatay, ibig sabihin, hindi mo pa alam ang destinasyon sa iyong buhay at hindi mo tiyak kung sino ang mag-aalaga sa iyong anak, sa iyong pamilya. Tandaan mo, ang mag-aalaga dyan ay ang ating Panginoon at hindi sila pababayaan ng ating Panginoon at hindi ka basta mamamatay hanggat sa hindi itinakda ng ating Panginoon. You shall live and not die and declare the glory of God. Ikaw ay mabubuhay at idedeklara mo ang kaluwalhatian at kabutihan ng ating Panginoon. From being a cancer, sasabihin mo, you are a cancer triumph. You are a cancer champion. Mula sa wala, ikaw ay magkakaroon na nag-uumapaw na pagpapala sa iyong buhay. Ang sabi ng aking kausap last time, sa Diyos ang papuri at pasasalamat, sabi ng isang kapatiran, Pastor, pinatatawag ka po na may-ari ng kumpanya namin. Sabi ko, bakit? Anong meron? Kasi may bago po silang warehouse. Gusto niyang ipapanalangin sa iyo at mangaral ka raw doon sa aming kumpanya. Sabi ko, bakit ako naman ang tatawagin? May pastor sila. Dahil iba daw po yung nakikita niya sa iyo. It's not about what people see. It's about when God opened the eyes of the people. Ang sabi ng babae ngayon, 2019, nung siya ay mag-umisa ng negosyo, sila ay nagtatrabaho lamang doon sa kusina ng kanilang tahanan. Pagkakain na raw ng tanghalian, kahit kakain na yung mga anak niya, lumalabas daw muna silang 5 kasi hindi sila kasya sa liit ng kusina. And then 6 years after, mga malalaking ospital ang kanilang naging kliyente. Dahil sabi niya, ang sikreto, pananalangin. Hindi yan sikreto, pagiging masipag sa trabaho. Dahil kahit masipag ka sa trabaho, matipid ka sa buhay, pagbutas ang iyong sisidlan, walang kwenta ang lahat ng iyong pagsisikap. Yun yung sinasabi ng Psalms 127. Before you start anything, start in prayer. William Seymour said, and I quote, a person who is kneeling is faster than a person who is walking. Ang taong laging lumuluhod at nananalangin sa Panginoon ay mas mabilis kaysa sa taong naglalakad.
Ang kalaban po natin, ang kahirapan, hindi ang kahirapan ng kalaban natin. Hindi ang immoralidad ang kalaban natin. Hindi ang kasamaan ang kalaban natin. Ang kalaban natin, yung mga espiritu na kumokontrol sa tao. Aanhin ng mga korap na politiko, yung bilyon-bilyon na pera. Tinatawag lang nila itong basura. Pero kung ako itatanungin ninyo, kapag may dagdalang politiko na may isang sakong tinatawag na basura, tatanggapin ko yon. Dahil gagamitin ko ito para sa magandang paggamit. Sa pagliligtas ng kaluluwa, pagbo-broadcast sa radio, pagbo-broadcast sa TV, pagtatayo ng mga orphanage, dahil kung sila'y gagamitin nila ito, hindi nila ito gagamitin sa tama. That is the transfer of the wealth of the wicked to the righteous. Maaaring sa oras at sandaling ito, hindi mo ito maunawaan dahil hindi mo pa nauunawaan ang isipan ng ating Panginoon. At hindi mo maunawaan ang isipan ng ating Panginoon hanggat wala kang salita ng Diyos sa iyong buhay. At dito po mag-uumpisa ang teksto po ngayong umaga in John chapter 1, verse 5. John chapter 1, verse 5. At ang sabi dito, "And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not." Kahit ganong kasama ang daigdig, kahit ganong kasama ang tao sa paligid, magliliwanag at magliliwanag ang ilaw. Kahit patayin natin ang lahat ng ilaw dito, sa loob ng simbahang ito, kung ako'y merong isang kandila, o merong isang tinatawag na lampara, o merong isang flashlight, makikita nyo pa rin ang liwanag. Darkness cannot outshine the light. At hindi ka magkakaroon ng ilaw hanggat wala ang Diyos sa iyong buhay. Ano ang nilalaman ng iyong puso? Sapagkat ang magiging ilawan mo sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp and a light unto your path, a lamp unto your life. Hindi ka magliliwanag hanggat hindi ka puno ng salita ng Diyos. Kailangan bawat araw, ang buhay mo ay pupunuin mo ng kanyang salita. At kapag pinuno mo ang buhay mo ng salita ng Diyos, magagabayan ka niya sa bawat araw sa anumang desisyon mo sa iyong buhay. Ang sabi ng aking anak last time, habang kami nagmamaneho, dahil doon sa kanyang eskwelahan, sa Sukat Parañaque, napaka-traffic doon. At lagi siya nagugulat kapag ako nagmamaneho. Ang sinasabi niya, "Daddy, you're the greatest driver of all time." Alam niyo bakit? Kahit ako'y galing doon sa dulo ng toll gate, pagkalabas ng toll gate, nagbayad ka. Sa lahat ng ginagawa mo, you need the wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng ginagawa mo, you need the wisdom. Kailangan mo ng karunungan mula sa Diyos. Sa pagluluto, sa pamamalengke, sa pagpapaayos sa sasakyan, sa pagtatrabaho, you need the wisdom from God. Yung mga sasakyan, nakapila lahat doon, pataas. Meron doon sa dulo, na wala naman nakalagay na don't block the driveway sa kanan, tinatimingan ko yung pag nag-go, doon ako daraan. Yung mga nasa gitna at nasa malapit sa gitna, nauunahan ko pagdating nung pagpapago ng traffic enforcer. Kasi alam ko yung traffic enforcer, 2 o 3 linya lang ng sasakyan yung mapapadaan. Ako man na nasa pang-7, pang-8 linya, nauunahan ko silang lahat. I am not violating any law. Dahil wala naman nakalagay na swerving, don't stay on the right, kundi yun, free-flowing yun na sasakyan. But I am always praying in the Holy Ghost para hindi ako malate, hindi ako magkaroon ng inconvenience. Always talk with God. The more that you talk with God, the more that you become familiarized with the words of the Holy Spirit. And the more that you hear the words of the Holy Spirit, don't neglect it. Sundin nyo ito. Kaya nga mas lalong ang paligid ay nagkakaroon ng kaguluhan, mas lalong makita, kahit na nagkakaroon ng kahirapan sa paligid, mas lalong makita yung pagiging generous mong tao. Dahil ang pagiging generous hindi sa panahon na meron ka, kundi sa panahon na ikaw ay wala. Ang pagiging masaya hindi sa panahon na sunod-sunod ang pagpapalang meron sa iyong buhay. Kahit na nagtalo kayong mag-asawa, kahit na sunod-sunod ang utang ninyo, kahit na ang iyong pamilya hindi sumusunod sa iyo, maging masaya ka sa iyong buhay. Hanggat isang araw, yung kasiyahan mo ay magaganap sapagkat nangyayari ang lahat ng iyong pinananaligan sa ating Panginoon. Maaring ngayon ikaw ay nagdidildil sa asin. Pero darating ang panahon, steak na ang kinakain mo. Maaaring ngayon ikaw ay nakasakay lang sa e-bike. Pero darating ang panahon, nakasakay ka na sa e-vehicle na.
Pero kailangan maging masaya ka muna sa iyong ginagawa. Because if you are faithful with small things, you will be faithful with big things. Kung hindi ka nagiging masaya na tayo nangungupahan lamang sa simbahan, hindi ka lalo magiging masaya kapag mas malaki na ang bayarin ng simbahan, kapag meron na tayo sariling simbahan. Kung ang iyong puso hindi ka dinadala sa gawain ng Panginoon, ibig sabihin ang iyong puso ay hindi talaga sa Panginoon. Sapagkat kailangan bawat araw dinadala tayo ng ating sarili pasubsob sa ating Panginoon. Because when you stop praying, you will stop obeying. Kapag tumigil ka sa pananalangin, hindi ka na susunod kay pastora, hindi ka na susunod sa asawa mo, hindi ka na susunod sa gobyerno, dahil ang gusto mo, masusunod ang iyong sarili. Many people will be offended with the gospel of salvation. Many people will be offended by the truth. Alam mo bakit na-offended ng mga tao? Hindi sa dahil sa natasaktan ka doon sa sinasabi ko. Kundi kaya ka na-open dahil tingin mo sa sarili mo, ikaw yung tama. Kaya ang pakiramdam mo, mapang-abuso si pastor, masasakit yung sinasabi ni pastor. Pero ang katotohanan, mahal ka ni pastor, mahal ka ng nanay mo, mahal ka ng tatay mo, mahal ka ng boss mo, mahal ka ng katrabaho mo. Kaya gusto lang nilang itama yung mga bagay na mali sa'yo. So don't let the offense to deceive you na ikaw ay galit, sila'y galit sa iyo. Kaya nga, mas lalong nagkakaroon ng taghirap sa paligid. Mas lalong makikita ng mga kapitbahay mo. Bakit kaya sila? Kahit na nagtataasan ng presyo ng bilihin, hindi sila naapektuhan. Ano sabi ng salita ng Diyos? That my God shall provide all your needs. Itutustos ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan mo. Tandaan po natin, ang susunod na lindol, hindi ang lindol na pagliglig sa daigdig, kundi ang paglindol sa inyong pinansyal na buhay at sa inyong spiritual na buhay. Those that can be shaken will be shaken. And those that cannot be shaken will not be shaken. Alam niyo, isang bagay lamang ang susi para hindi kayo matakot sa paligid. This is not to scare you, but this is for you to enjoy. Ang sabi ng Biblia in the book of Job, chapter 5, verse 22, in times of famine, in times of destruction, you shall rejoice. Magagala ka hindi dahil sa maraming tao na mamatay. Magagala ka hindi dahil naghihirap ang paligid. Magagala ka kasi nakikita mo sa kabilaman na napakarami nagkakasakit. Naalala ko ng panahon ng COVID. Sa buong pamilya namin, lahat kami nagkaroon ng COVID, yung pinakamataas na strain ng COVID. Alam niyo, isa lang napatunayan ko. Ang COVID ay hindi nakakahawa kapag ikaw ay mayroong batang pananalig. Perfect yung sintomas ng COVID sa amin. 9 out of 10, kulang-kulang isa na lang. Lagi namin kasama si Javi. Nandun na kami ay nag-LBM, napakasakit ng ulo, hinahabol mo ang hininga mo, wala kang maamoy, lahat na. But we stand in the Word. Among of us, kami 5 nila Bishop, si Javi, dire-diretso lang kumakain ng kanyang cereal at naglalaro sa gitna namin na hindi siya nahawaan. When you are innocent, hindi ka maano ng lahat ng problema. You must have a childlike faith. Kaya masyado ka natatakot sa iyong buhay. Masyado ka nangangamba sa iyong kinabukasan. Ituro mo yung katabi mo, matalino ka kasi. Reasoning and your thinking will not understand the faith of God. Hindi mauunawaan ng iyong katalinuhan, ng iyong kaparaanan, ang pananalig na nagmumula sa ating Panginoon. Because always remember this, ang pananalig, you cannot understand it. You need to believe it. Kaya nga sabi ng Biblia, show me your faith and I will show you my faith with work. Hindi ibig sabihin na may pananalig ka, gagawin mo na yung mga bagay na gusto mo. Kung may pananalig ka sa oras na ikaw ay baon sa pera, dun ka higit na magkaloob sa gawain ng Panginoon. That is faith. Kung kailan ikaw ay mamamatay na, dun ka dumalo sa gawain ng Panginoon. Kung kailan nagkakagulo ang inyong pamilya, doon ka mas lalong dumalo sa gawain ng Panginoon. At doon mo makikita that faith will shine. That faith will make the impossible things possible. And faith doesn't make sense. You cannot understand it. You just need to believe it and to walk for it. Hindi nyo kailangan tingnan ang resulta. Bilang isang pastor na nag-uumpisa 15 years ago, hindi ko maunawaan ang pinagsasabi ng aking tatay.
Laging sinasabi niya na magbo-broadcast, laging sinasabi niya magkaka-church, magkaka-ganyan, ganyan, ganyan, ganyan. Pero yun ang pananalig eh. Faith is believing, declaring, and saying what God will do into your life. Kung hindi man mangyari ito ngayon, mangyayari ito bukas. Pero ang pananalig ay laging paniniwalaan mo na ngayon magaganap ito sa aking buhay. Ngayon magbabago ang aming pamilya na hindi na kami mangungupahan, hindi na kami magiging alipin sa trabaho, kami na ang may-ari ng negosyo. Kung ito'y nangyari sa ibang tao, minsan nga katanungan ko, Panginoon, bakit ganon? Pero naniniwala ako na ikaw nakakakontrol sa lahat ng aming buhay. Bakit ganon, Panginoon? Kailangan ang unang nasa simbahan, sila ang pinakamatagumpay, pinakamaraming patuto. Pero bakit ganon, Panginoon? Kung sino yung hindi pa kasama namin sa simbahan, yung mga nakikinig lamang sa radyo, sa broadcast, sa Facebook, sila yung umuulad ang buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang mga nahuhuli ay mauuna. Sapagkat ang naghihintay, tandaan po natin, hindi ko natapos ang sinabi ko kanina, when you lose your health, you lose something. But when you lose your character, you lose everything. Kapag sa panahon ng wala, nagwawala ka, masisira ang iyong pangalan. Kapag sa panahon ng problema ang dumarating sa iyong buhay, ikaw ay tumitiklop at hindi nakikita sa simbahan, ibig sabihin ang pananalig mo ay doon lang sa answered prayer. Ang sabi ng 3 kabataang lalaki, naniniwala kami na ililigtas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran. At kung hindi man kami ililigtas ng aming Diyos, magpapatuloy pa rin kami na sumamba at magpuri sa Kanya, and that is faith. Faith is calling those things that are not as though they were. Ang pananalig, tinatanggap mo yung mga bagay na hindi pa na nangyayari sa iyong buhay. Hindi ka pa gumagaling, pero itinataas mo na ang iyong kamay, pinaniniwalaan mo na, ikaw ay nagpapatotoo na, and one day, you will see that God has already exceed your expectation. Ang pananalig, alam mo ang tunay na pananalig? Yung pasasalamat mo, kahit hindi pa dumarating yung pagpapala mo. You analyze yourself. Habang ikaw ba'y naghihintay, sino ang nagigika? While you are waiting, who you are becoming. Ang akala kasi natin maraming pagkakataon, ito ang nakakalungkot sa buhay bilang isang Kristiyano. Lumalapit tayo sa Diyos kasi gusto natin gamitin ng Diyos para sa pangarap natin. Gusto natin magkaroon ng pera, gusto natin magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang negosyo. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon para gamitin ng Diyos. Lumalapit tayo sa Panginoon para magpagamit sa Diyos. At kapag nagpagamit ka sa Diyos, higit pa sa 15 at katapusan na magiging sweldo mo. Pag nagpagamit ka sa Panginoon, yung iyong mga anak, yung iyong mga apo, magiging makapangyarihan sa lupa. Sapagkat ang pangako ng ating Panginoon in the book of Psalms 112, ang sabi doon, that a man who fears the Lord, his sons, his daughters will be mighty and blessed in the land. You are blessed and not cursed. Ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. Hindi ikaw yung laging kapos na kapos sa iyong buhay. Magtatapos ang kakapusan sa iyong buhay kapag nag-umabaw ka sa pagbuburi at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa panahon na sumasakit ang mga bahagi ng iyong katawan, doon ka mas lalo magpuri sa Panginoon. Sa panahon na wala kang isasay, doon ka mas lalo magpuri sa Panginoon. At makikita mo isang araw sa isang buhay mo, ikaw na namibigay ng bigas at ng pagkain sa iyong mga kapitbahay. Because you can say, so blessed that I cannot contain it. So much that I have need to give it away. Etong mga lindol na nangyayari sa paligid, hindi ito para masira ang mga struktura sa kapaligiran. This shaking that is happening around us, para gisingin ka mula sa natutulog mong spiritual na buhay. Dahil ikaw ay complacent, na ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay complacent, na ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia in the book of James chapter 1 verse 22, do not be a hearer of the word only, but be a doer of the word. Huwag lang basta ikaw ay tagapakinig. Dahil ang pagpapala ng Diyos, wala sa pagbabasa ng Biblia, wala sa pagdalo sa simbahan lamang, wala sa pananalangin lamang. Pero anong sabi ng Biblia? James 1 verse 22,
kundi ang pagpapala ng Panginoon ay nasa pagsasagawa ng iyong pinapanalangin, ng iyong binabasa, ng iyong hinihintay. It's always in the doing. But be ye doers of the word, not hearers only. Just imagine yourself, ang sabi ng pagpapatuloy ng verse na ito, you may be feel good today. You may be full of hope today. Pero paglabas mo ng simbahan, kapag ikaw hindi mo isinasabuhay yung pinapangaral ni pastor, ikaw ay panghinaan. Dahil kapag isinagawa mo ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka mapapagpala ng ating Panginoon. Ang sabi ng Philippians 4 verse 6, ang sabi doon hanggang verse 8, Philippians 4 verse 6, verse 8, do not worry about anything. When you are worrying, it means that you do not believe in God 100%. Worry is a sin. Ang sabi ng John 16 verse 9, of sin because you believe not. Kaya ka hindi makapaniwala sa ating Panginoon dahil unang-una hindi mo nakikita ang Panginoon at kulang ka sa babad sa presensya ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay bumababad sa presensya ng ating Panginoon, ang makikita mo hindi yung problema, hindi mo makikita yung kasamaan mo sa simbahan. Ang makikita mo ay yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hanggat nakikita mo ang kapintasan sa mga kapatiran kay Kristo, ibig sabihin, ikaw ang unang may mali sa iyong buhay. As he thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang nilalaman ng kanyang puso, kung ano ang kanyang iniisip, yun siya. Ang sabi ng Biblia in the book of Titus chapter 1, sa mga malilinis, malinis ang lahat ng bagay. Sa mga marurumi, marumi ang lahat ng bagay. Kaya kapag ikaw ay puno ng salita ng Diyos, magiging malinis sa iyo ang lahat ng bagay. Kahit sabihin mo na matigas ang ulo ng isang tao, naniniwala ka pa rin na isang araw, yung taong iyon, yun ang higit na gagamitin ng ating Panginoon. Higit pa kaysa sa iyo. Minsan tumingin ka sa salamin. Tingnan mo ang iyong sarili. At pagtingin mo sa iyong sarili, tumalikod ka, makakalimutan mo after few hours kung sino ang itsura mo. Kaya kailangan hindi nagtatapos sa simbahan lamang ang pakikinig ng salita ng Diyos. One way for you not to forget it is to apply it. Para hindi mo makalimutan ito. Hindi ko kayo matuturuan ng pananalangin by just teaching you the Word of God. I need to show you how to pray. Sapagkat kapag ikaw ay nasanay na manalangin sa Panginoon, sinasabi ko sa iyo, unang-unang magkakaroon ka, sabi sa verse 7 ng Philippians 4, you will have peace that passeth understanding. Hanggat wala kang kapayapaan sa iyong buhay na nanggagaling sa Panginoon, hindi mo mauunawaan kung bakit ito nangyayari at kung ano ang gagawin ng Panginoon. Huwag kang matakot sa nagaganap sa iyong buhay, kundi ma-excite ka sa gagawin ng Panginoon after ng mga pagsubok mo sa iyong buhay. Kaya ka nananalangin, kaya ka lumuluhob, kaya ka nakasubsob, dahil para maging kakaiba ka sa maraming tao. Kaya huwag kang magtataka, bakit kakaiba ang problema mo? Dahil kakaiba ang magiging gamit sa iyo ng ating Panginoon. Kakaiba ang magiging pagpapala sa iyo ng ating Panginoon. Huwag mong kainggitan na mayroon nakauna ng bahay sa iyo doon. Huwag mong kainggitan na may magandang sasakyan. Yung tinatawag na kaibigan mo, bakit ako'y ganito pa rin? Darating ang araw, mas magiging maganda yung sasakyan at bahay mo kaysa sa kanila. Dahil pinuno mo ito ng pananalig at magandang pag-uugali. Kaya kung atin pong titingnan mga kapatid, ang salita ng Diyos ay seryoso. Kung seseryosoin mo ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi maganap ang pangako ng Panginoon sa iyong buhay. God is not a man that He should lie. Ang Diyos ay hindi kagaya ng isang tao na siya ay nagsisinungaling. What He says, He will do it. Kapag sinabi niyang ikaw ay magiging ulo at hindi buntot, ikaw ay magiging ulo at hindi buntot. Hindi ikaw ang hahanap sa trabaho, hindi ikaw ang hahanap sa benta, ang benta ang hahanap sa iyo sapagkat ang pabor at ang pagpapala ng Diyos ay sumasa iyo. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ikaw ay bata pa. Kahit ikaw ay bata pa, pwede kanyang pagkatiwalaan ng mataas na posisyon. Pero kailangan iposisyon mo muna ang iyong puso, ang iyong spirito, ang iisipan sa kalagitnaan ng ating Panginoon. Because promotion cometh not from the east nor from the west, promotion cometh from on high. Hanggang ngayon, baka John 3:16 at Philippians 4:13 pa rin ang alam mo sa iyong buhay. The more that you grow in the Word of God, the more that your world will change. Kapag napupuno ka ng salita ng Diyos at lumalago at lalago ang tao sa pamamagitan ng karanasan sa bawat pagsubok na pinagdaraanan. It's not about the failure.
It's about the learning. It's not about the rejection. It's about the protection of God in your life. Hindi ka man natanggap sa trabaho ngayon dahil may inihanda sa iyo ang Panginoon na mas magandang trabaho. Na hindi maapektuhan ang iyong Sunday service. Na hindi maapektuhan ang iyong tinatawag. May isang kapatiran sa simbahan, ang sabi niya, Pastor, nag-resign ako sa trabaho. Kasi hindi ako nakaka-attend ng Sunday. Sabi ko sa kanya, paano nakikitain mo? Hindi po yun ang mahalaga. Alam ko merong ipapalit ang Diyos na mas magandang trabaho. And true enough, after 1 month of waiting, may pinanilit sa kanya na magandang trabaho. Mas malaki ng konti ang sweldo at walang trabaho kapag linggo. You need to fight for your faith. Kailangan ipaglaban mo ito. Kaya nga merong word na sacrifice. Tandaan niyo ang pastor, hindi porket pastor, sabihin niyo trabaho namin maging pastor. Ang pagpapastor, isang sakripisyo. Growing up, being straight from the college, being a business administration student, dumiretso po ako sa pagtatrabaho sa aking kapatid. And I earn enough. Nakabili ako ng isang sports car na sasakyan. Pero sa kabila noon, hindi yon ang takbuhin ng aking buhay. Kundi ang takbuhin ng aking buhay ay magpastor. Kahit man ang isang pastor ay walang sweldo, hindi nyo nakikita ang isang pastor na siya ay nanghihingi, na siya ay walang makain. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Psalms chapter 37, I am young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken or begging bread. Ngayon ako'y bata at ngayon ako'y matanda na, pero hindi ko nakita na sa aking buhay ang aking anak nanghingi ng baon sa kanyang classmate. Yung mga classmate niya kahit mayayaman nanghingi ng baon kay Javi. Because that is how faithful God is. Kaya kapag ikaw ay naging tapat sa Panginoon, hindi mo pwedeng mahigitan ang katapatan ng Panginoon sa iyong buhay. It's how you train. It's how when people doesn't appreciate you. It's how when nothing is happening, that is the greatest miracle that is happening. Kapag walang nangyayari sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong pamilya, sa iyong sitwasyon na pagbabago, pero still you can say, praise God. And still I can offer my life. And still I can offer my allowance na natitira sa akin sa love gift. That's the time na makikita mo ang pagkilos sa iyo ng Panginoon. Magkakaroon ka ng bahay na sinasabi ng Biblia na hindi mo itinayo at yun ang nangyayari sa aking buhay. I can testify the truth dahil yun ang nangyayari sa aking buhay. Nagkaroon ako ng bahay. Hinulugan ko lang ng ilang buwan. Pero pagkatapos ng ilang buwan, ang sabi, sa iyo na ang bahay. Wala akong sweldong tinatanggap sa mga binabible studyan ko, pero ang sabi nung isa, siswelduhan ka namin. Don't work for the money, work for God. Because when you work for God, hahanapin ka kahit ng mga politiko at masasabihan mo sila ng harapan, itigil mo na yung korupsyon na ginagawa mo. It's about integrity. When you lose your character, you lose everything. It's about your name. Your name is more powerful than any riches of this world. Kaya pangalagaan ninyo ang mga pangalan ninyo. Dahil yung pangalan ninyo, when they hear your name, Kristiyano yan. Hindi mo kailangan sabihin na ikaw ay Kristiyano. Kailangan makita ito sa iyong pagtatrabaho. Kailangan makita ito kapag ikaw ay kumakain sa restaurant. Kailangan makita ito kapag ikaw ay sumasakay ng jeep. At kapag nakita mo kulang yung pambayad, bayaran mo. Kapag nakita mo si pastor na bumibili sa tindahan, bayaran mo. Kapag nakita mo yung kapatiran mo na kumakain sa restaurant, bayaran mo. At makikita mo isang araw, yung lahat ng itinanim mo. Hindi ito mapapawalang saysay. Dahil ito isang buto, na kagaya ng isang bamboo tree, ito itutubo sa iyong buhay. Hindi ikaw maghanap sa posisyon. Ikaw na ang susuko dahil sa kabutihan ng Panginoon. Panginoon, bakit mo ako pinagpapala ng ganito? Panginoon, bakit mo ako inilalagay sa mga taong mas makapangyarihan? Pero malalaman mo, dahil inuna mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Before you go to the creation, go to the Creator. Bago ka lumapit na mangutang sa tao, bago ka lumapit na ikaw humingi ng tulong sa tao, lumapit ka muna sa Panginoon at makikita mo yung tao na ang magsasabing, ito ang kailangan mo. Kailangan maranasan po natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos hindi lamang basta pinag-uusapan. Ito'y nililimliman at ito'y isinasabuhay at kapag ito'y isa na buhay mo, makikita mo and goodness and mercy shall follow you for the rest of your life. Ang sabi ng Hebrews 11:12, verse 26 to 28, whose voice then shook the earth, but now
He hath promised, saying, Yet once more I will shake not the earth only, but also the heaven. Sa unang pagliligligan, ang unang niliglig ng Panginoon during the time of Noah, ay sa panahon ng baha. Sa pangalawang pagkakataon, during the time of Lot. At makikita natin na hindi lang basta liligligin ng Panginoon ang daigdig, kundi liligligin niya ang mga nasa posisyon, liligligin niya ang iyong spiritual na buhay, liligligin niya ang iyong pananalig. Dahil sa pagliligligan ng pananalig, doon mo makikita saan ka ba nakatayo. Ikaw ba'y nakatayo lamang na ikaw ay nakatayo sa buhanginan? O ikaw ay nakatayo sa ating Panginoon? Ang sabi ng Psalm 62 verse 6. Ano po ang sabi ng Psalm 62 verse 6? Babalik tayo dyan. And He is the strong rock in my life. At sa Kanya ako nakatayo. He only is my rock and my salvation. He is my defense, and I shall not be moved. When Christ, the rock of your ages and the rock of your salvation, walang bagay, walang bagyo ng mga problema ang makakagupo sa iyo. Sa halip, you will stand tall and you will stand strong because God is your defense. He is your rock. He holds you in the palm of His hands. Ano man ang mangyari sa paligid, tandaan mo, ikaw ay lagi nasa kaligtasan. Hindi ka mapuputulan ng kuryente. Hindi ka mapuputulan ng tubig. Hindi ka papaalisin ng iyong nirerentahan. At makikita ng iyong nirerentahan, siya pa magmamakaawa sa iyo. Sana huwag kang umalis dito sa inuupahan ko dahil hindi ka pabigat sa aking mga inuupahan. You have a clean and a good testimony sa harapan ng tao at sa harapan ng ating Panginoon. At habang ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, huwag mo akalain sa iyong sarili na ikaw ay magaling. Ang sabi ng Biblia, huwag mo akalain na ikaw ay nakatayo sa matibay na batuhan. Mas lalong pinoprotektahan ka ng Panginoon. Mas lalong nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Mas lalong itinataas mo, it is because of Him. I am who I am because of the grace of God. He is my portion. He is my life. He is my everything. He is my sure witness. He is my salvation. He is kung sino man siya sa iyong buhay. Because apart from God, I am nothing. And without God, I cannot do anything. Kung wala ang Diyos sa iyong buhay, wala ka sa posisyon mo ngayon sa iyong buhay. Kung wala ang Diyos sa iyong buhay, hindi ka sana isinilang ng iyong magulang. Kaya makikita po natin sa panahon ng pagliligligan, huwag mong hayaan ang iyong pananalig ang maliglig. Sa halip, mas dito makikita ang iyong pananalig na nakikita sa iyong buhay. Saying that you love God is one thing. But doing that you love God is the big thing. Madaling sabihin na mahal mo ang Panginoon, amen. Madaling sabihin na hindi kita iiwan, Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, what differentiates you from the most is when the problem comes. Magpapatuloy ka pa rin ba na purihin ang Panginoon? Because in the toughest time, that is the wisest to depend in Him. Some boast in chariots, some boast in horses, but we boast in the name of God. Ang laging pagmamalaki natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Because it is not by my might, it is not by my power, it is by the Spirit, saith the Lord of hosts. Yun ang kailangan natin, Espiritu ng Diyos. Kapag meron kang Espiritu na nagmumula sa Panginoon, wala kang katatakutan na bagay. Fear has no place in you. Kapag nagkaroon ng pagliligligan, paglilindulan, mas lalo magpupuri ka sa Panginoon, luluhod ka sa Panginoon, at makikita mo, in times of famine and calamity, you will praise your God. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, He is the same yesterday, today, and forever. Siya din ang patuloy na magliligtas sa iyo. Siya din ang patuloy na mag-aangat sa iyo. Siya din ang patuloy na magpoprotekta sa iyong buhay. These are 4 things na liligligin ng ating Panginoon sa ating buhay. Number 1, people. Liligligin ng Diyos ang mga tao sa kanyang buhay. Kailangan magkaroon ng pagliligligan sa mga tao para magising tayo that death is certain. That positions are temporary. Ang sabi ng Biblia, I really love this.
In the book of Isaiah chapter 2 verse 19, darating ang panahon dahil magiging malakas ang lindol. Magtatago ang mga tao sa mga kuweba, sa mga basement, sa kanilang mga gustong pagtaguan, pero hindi sila makakaligtas sa Panginoon. Your money cannot save you. Your walls cannot save you. Sabi ni David, Lord, where can I hide from your presence, O God? And they shall go into the holes of the rocks of the mountains and into the caves of the earth, for they fear the Lord, for the glory of His majesty when He arises and shaketh the whole earth. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ka dapat maapektuhan ang nangyayari sa iyong paligid. Sa halip, ikaw ay makitaan ng mga tao sa paligid mo na puno ka ng pananalig at pagpupuri at magandang pag-uugali sa harapan ng ating Panginoon. Dahil kung atin pong makikita mga kapatid, ang sabi ng 1 Corinthians 1 verse 19, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Walang magagawa ang mga mahusay na tao sa panahon ng pagkasira. Walang magagawa ang katalinuhan ng tao, walang magagawa ang iniipon mo sa iyong mga bank accounts sa panahon ng kamatayan. Makikita natin kahit gaano katalino ang tao, ang sinasabi nila, pinapakita lamang ng Panginoon that we cannot outsmart God. Ang sabi nila, walang teknolohiya na makakadetect ng lindol kung ito'y parating. Ang bagyo, masasabi nilang parating. Masasabi nila nasa dagat Pasipiko pa ito, pero ang lindol, walang makakapagsabi kung lilindol sa Metro Manila, lilindol sa Davao, lilindol sa Quezon, walang makakapagsabi nito. Kaya ang pinakamahalaga, ang iyong puso, ang iyong buhay ay nakahanda sa ating Panginoon. And while I am analyzing dun sa nangyayari mga lindol, ang sabi, sa naunang lindol? Sa Cebu. Sumunod saan? Sa Baguio. Sumunod ay sa Davao. Baguio muna bago Davao. Kasi sa Baguio 4.9, then Davao magkasunod. And then, while I am analyzing CBD, Central Business District. Di ba? Alam nyo ang liligligin sa atin ng Panginoon? Yung ating pinansyal na buhay at yung ating spirito. At ang mga tao makakapagtiwala sa Kanya, kagaya sa panahon ni Elijah at ni Elisha, ay magtatagumpay at kokoronahan ng ating Panginoon ng korona na nagmumula sa Kanya. Because those who endure until the end will receive the crown of life. Madaling magpuri sa Panginoon kapag magandang buhay. Kung sa magandang buhay, hindi ka na nakakapagpuri sa Panginoon, you have a lot of excuses. Ang sabi ng Biblia in the book of Luke chapter 9 verse 57 to 59, hindi muna ako susunod sa inyo, Panginoon, kasi bago pa lang ako kasal. Hindi muna ako susunod sa inyo kasi kailangan ko muna iayos ang aking negosyo. Hindi muna ako susunod sa iyo dahil marami pa akong pangarap. When will be the best time to follow Jesus? Now is the best time to follow Jesus. Because I have decided 100% that I am His. Alam niyo po yun, huwag niyo hihintayin na bukas sa makalawa. Ngayon, ialay mo ang pamilya mo sa Panginoon. Ialay mo ang trabaho mo sa Panginoon. Ialay mo ang lahat-lahat sa Panginoon. At makikita mo ang lahat ng sa Kanya ay mapapasayo. Kaya makikita natin ang tao hindi lalapit sa Panginoon hanggat maganda ang kanyang buhay. Ang tao lalapit sa Panginoon kapag nagawa na niya ang lahat ng bagay, pero huli na ang kanyang buhay. Huwag mo katakutan ng iyong sakit. Huwag mo katakutan ng iyong kinabukasan. Sapagkat yung iyong sakit, ang kayang patayin lang yan yung katawan mo. Ang sabi ng ating Panginoon in 10:28 at Book of Matthew, fear not those things that kill your body. Fear those things that kill your spirit and your body. Ano ngayon kung mamatay ka ngayon? Ang mahalaga, meron kang bagong address. Hindi sa libingan, kundi sa kalangitan. Kung tinanggap mo ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay. Ng buong paniniwala at pananalig sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, not everyone who says, Lord, Lord, will be saved. Maraming ngayon tao ang tumatawag sa Panginoon dahil lumindol. Pero nung tinatawag sila ng Panginoon, na dumalo ka sa gawain, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, wag muna, Lord, busy pa ako.
Not everyone who says, Lord, Lord, will be saved. So it's not about calling unto God. It's about consistency of preparation of your spirit and your heart. Na sa panahon na maganda at malakas ka sa iyong buhay, dun mo sanayin ang iyong buhay na tumawag sa Panginoon. God should not be the last resort of your life. God should be the priority of your life. And when God is the priority of your life, makikita mo, kahit yung anak mo, magtuturo kahit sa grade 12 student. At ang sabi ng teacher sa grade 12, Pastor, yung anak nyo, nagtuturo sa grade 12, dumadayo. Sabi ko, sana ganun din ako. Kahit saang tao, hindi ako matatakot na magbahagi ng salita ng Diyos. At makikita mo sa iyong buhay, God has not given you the spirit of fear, but God has given you sound mind, love, and power. Fear is just false evidence arising real. Ang takot, yung bagay na kinakatakutan mo. Ito'y magiging totoo dahil ito'y lagi mong iniisip. Kung ano ang laging kinakatakutan mo, ang sabi ni Job, yun ang mangyayari sa iyong buhay. Kaya kung hindi ka natatakot sa kamatayan, hindi mangyayari na hindi ka mamamatay sa hindi patakda ng ating Panginoon. One secret thing, so that God will entrust you a large blessing in your life. Consider every day that you will be dying. Kapag araw-araw ikaw ay mamamatay, hindi mo sasayangin ang iyong oras sa walang kwentang bagay. Hindi mo sasayangin ang iyong oras sa paghihinanakit doon sa pinsan mo, sa kapatid mo, o sa ibang tao sa paligid mo, because those things are poison into your life. Magpatawad ka. Huwag ka manisi ng ibang tao. Huwag mo sisihin ang iyong sarili. Don't condemn yourself. God is greater than your life. Kaya ka dumaraan sa mga maling pagpili sa iyong buhay para ikaw ay matuto. At doon sa pagkatuto mo ay ang paglago at ang pagtibay ng iyong buhay. At makikita mo sa lahat ng pinagdaanan mo, ikaw ay makakapagpayo sa maraming tao. Kaya makikita mo sa iyong buhay, ang tao ang unang susubukin ng Panginoon. So that we will be revealed into the light sa bawat pinagdaraanan natin sa ating buhay. The number 2, finances. Pera. Maraming tao nakakonekta ang kanilang buhay sa pera. Dahil maraming pagkakataon, hindi makakilos ang tao kapag wala siyang pera. Naalala ko last Friday, isang grupo ng kabataan, sabi ko, ba't kayo pawis na pawis? Pastor, wala po kaming pamasahe. Nilakad namin mula Mandaluyong hanggang San Juan. And I was so touched. Naalala ko tuloy si Pastor Artem, dahil nawalan siya ng pamasahe, nilakad mula Sukat hanggang San Juan. Pag mahal mo ang Panginoon, hindi magiging problema ang pera. Kasi kapag hindi mo mahal ang Panginoon, kahit may pera ka, problema pa rin yung pagdalo mo sa gawain ng Panginoon. Tandaan po natin, for where your treasure is, there will be your heart also. Anong iniimbak mo sa iyong buhay? Yung pera, mawawalan niya ng bisa. Yung pera, bababa ang value kasi nagtataasan yung mga bilihin. Pero yung pananalig mo, sa oras na dumadaan ka sa pagsubok, mas lalong titindi ito dahil nararanasan mo ang Panginoon sa iyong buhay. So you will increase your thanksgiving unto God. You will increase your knowledge unto God. And those who do know their God, they shall do great and mighty things. Ang sabi ng bahagi ng Daniel 11 verse 32. Mas lalong dumaraan ka sa pagsubok, mas lalong napopromote ka. Mas lalong dumadaan ka sa pagsubok, mas lalong nakikilala mo ang ating Panginoon na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Yung pera hindi dapat maging problema. Ang problema ay nasa ating puso. Because our treasure is in our heart. Huwag mo isipin yung kikitain mo. Isipin mo makita ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. At kapag nakita sa iyo ng Panginoong Hesus sa iyong buhay, makikita mo ang pagpapala ay susunod sa iyo. Makikita mo ang promosyon ay susunod sa iyo. Makikita mo yung mga tao, sila ang nagsisiksikan sa iyo para marinig nila ang kwento ng katagumpayan ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi mo kailangan magmakaawa sa tao. Ang tao ang magbabakaawa sa iyo because you will attract the favor from the Lord. And when you have the favor from the Lord, ipapaligid niya ang mga tao sa paligid mo. Ang sabi ng isang bahagi ng kawikaan, napapansin niyo ba? Mas lalong hinahanap ninyo ang pera, mas lalong nawawalan kayo ng pera. Tingnan mo, ang iyong kamay ay nakakonekta sa iyong puso. Sabihin na natin sa kaliwa. Kaya kapag ikaw ay madamot,
Kapag minamahal mo ang pera, mas lalong nawawala sa iyo ang pera. Ang sabi ng kawikaan, ang pera ay kagaya ng isang agila. Kapag ito'y tinatangka mo habulin, subukin mo habulin ng isang ibon. Hindi ba ito'y lumilipad? Mas lalong hinahanap mo ang pera, mas lalong dumadami ang pera mo sa bank account mo, pero mas lalong hindi ka nag-enjoy. Mas lalong dumadami ang iyong gastusin. Huwag ang pera ang hanapin mo. Ang hanapin mo, yung nagbibigay ng pera. Don't look for the resources. Look unto the source. That God is the source of my life. And because God is the source of your life, yung anak mo magiging scholar sa eskwelahan. Kahit 110,000 pa ang tuition fee, hindi magiging problema yon dahil sasabihin ng eskwelahan, you are scholar. Hindi magiging problema ang gastusin mo sa bahay sapagkat makikita mo, may mga tao, may mga kapitbahay na magpapadala sa iyong bahay ng mga ulam. Ikaw na ang susuko na kailangan kontrolin mo ang iyong sarili. Baka ka tumaba ng tumaba. Alam mo ang pinakamagandang tumaba, yung spiritual mong buhay. Hindi porket maraming pagpapala, uubusin mo lahat ng pagpapala. Maraming tao, maraming Kristiyano, pag may pagpapala, ubus-ubus biyaya. Tandaan po natin, sa lahat na nagtatrabaho, learn this 3/8 of your life. Alam mo yung 3/8 of your life? The number 1/8 in your life, the first 8 hours to 10 hours of your life, sabihin na natin kasama ang trapit, gugulin mo sa pagtatrabaho. Kasama na doon ang paglilingkod mo sa Panginoon through your prayer. Pangalawa, gugulin mo sa pagtulog. Pangatlo, gugulin mo sa pamilya mo, gugulin mo sa pananalig mo, at gugulin mo sa mga kaibigan mo. Wag lang puro trabaho, wag lang puro success ang isipin nyo sa iyong buhay. Baka mamaya hindi mo nauunawaan, lumaki na pala ang iyong mga anak na hindi mo nalaman na hindi na pala ikaw ang iniidolo nila. Huwag mong hayain ang idolo ng iyong anak yung kapitbahay nyo o yung mga artista. Kailangan i-mold mo sa iyong buhay na ikaw ang idolo ng iyong anak sapagkat nakikita si Kristo sa iyong buhay. Yes, you can provide a good education. Yes, you can provide a better future sa kanila. But what they need today, alam niyo kaya maraming kabataan ang nagre-rebelde at naglalaro na lang sa mga cellphone? Sapagkat hindi nila nararamdaman ang pagmamahal sa kanilang magulang. Once they feel the love, wala na silang ibang hahanapin. Hindi ang gadgets ang makakapagpasaya sa kanila. Hindi ang laruan ang makakapagpasaya sa kanila. Hindi ang kaibigan ang makakapagpasaya sa kanila. Ang makakapagpasaya sa kanila ay ikaw at ang Panginoon dahil nakikita sa kanila ang buhay na patotoo. Tandaan mo ito. Kung hindi mo maibig ang anak mo, hindi mo maibig ang kasawa mo, huwag mo sabihin sa akin na iniibig mo ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia in the book of 1 John, if you cannot love those people that you can see, you cannot love God that you cannot see. Kung hindi mo mamamahal ang iyong pastor dahil tinutuwid ka niya, magpasalamat ka, meron kang pastor na tinutuwid. Magpasalamat ka na meron nagagalit sa iyo na nanay at tatay kasi mahal ka nila. Mahirap ang pagtutuwid dahil mabigat ito sa kalooban. Alam niyo ba ang pakiramdam na nagtutuwid? Parang ikaw ay mag-LBM, na ikaw ay masakit ang iyong puso. Mas maganda pa na ikaw ay nananahimik kaysa magtuwid. Pero dahil ayaw ka lamang nila mapahamak at mahal na mahal ka nila sa kanilang buhay. Kaya nga kung hindi mo maiibig ang iyong asawa, hindi mo maiibig ang kasamaan mo sa simbahan, hindi ka makakapagpatawag, don't say that you love God. Because if you love God, you will love His creation. Kaya nga makikita po natin ngayon, one of the rise of the mental illness of today is connected with the social media. Because you are being exposed with different emotion, with different standard, with different right. There's only one thing that is right and constant. It is the Word of God. Kaya marami ngayong may mga sakit na ADHD. Dahil ang magulang sa kanyang sinapupunan lamang sa kanyang sinapupunan na bata, wala nang ibang ginagawa kundi manood ng computer. And the radiation and the effects of the Word are honing and developing the child that is inside you. Pero kung pupunuin mo ang iyong buhay ng salita ng Diyos, you are training them what they will become. Kaya tandaan po natin, ang pera, hindi problema. Ang pera ay solusyon. Hindi problema magkaroon ng pera. Ang problema, maging Diyos mo ang pera. Because the love of money, the love of position, the love of anything else is the root of all evil. Pag nasira ang cellphone mo, huwag mo iyakan. Mapapalitan yan.
Kaya naman nasira ang cellphone mo dahil hinayaan niya ng Panginoon dahil masyado ka nakabatad sa cellphone. Gusto ng Panginoon, bumabad ka sa Kanya. Hindi sa kung anong bagay. Mapapansin natin, mas kilala nyo pa ang mga karakter sa mga pinapanood nyo kaysa sa karakter na kilala sa ating Biblia. Mas kilalanin mo ang Panginoon at makikilala mo ang pagkaalikha sa iyo ng ating Panginoon. Mas alam mo pa ang kantahin sa mundo. Mas alam mo pa ang balita sa mundo kaysa sa mabuting balita. Alam mo, hindi nakakagulat yung mga ganitong pangyayari. Lindol, kamatayan, paghihirap. Kung maunawaan mo lamang ang lahat ng ito ay sinulat ng Biblia, hindi ka matatakot sa paligid. Sapagkat alam mo ang mga nagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi niya pinabayaan. Ang sabi ng Biblia in Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Kung alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka panghihinaan. Na kahit ikaw ay walang-wala, alam mo na kahit ikaw ay walang-wala, malapit ka na sa kapunuan ng pagpapala ng ating Panginoon. Dahil mula sa wala, pupunuin ka ng biyaya, himala, at kaganapan ng pangako ng ating Panginoon. Huwag magbabago ang iyong pananalig sa Panginoon dahil lamang hindi mo natatanggap ang pagpapala at magbabago sa iyong buhay. Mas lalong manalig ka sa Panginoon hanggang isang araw. Makikita mo na nagaganap na ang lahat sa iyong buhay. Number 3, liligligin ng Panginoon ang inyong mga kalusugan. Kung atin pong makikita, sa ating paligid, napakarami na nagkakasakit. Nagkakasakit sila dahil sa isang bagay. Walang kagalakan sa kanilang puso. Ang sabi ng Biblia, that the joy of the Lord is our strength. Ang sabi ng Biblia, a merry heart, do it good like a medicine. That most of the diseases and sickness in our body is caused by stress and wrong lifestyle. Kapag tama ang iyong puso, lalabas sa iyong nguso na ikaw ay magpupuri. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga mahina at may sakit, sabihin na sila ay mahina. Hindi eh. Sabihin na sila ay malakas. Sa panahon na ikaw ay nawalan ng paningin, sa loob ng isang buwan, huwag kang mangangamba. Ikaw ay lalong magpasiyasat sa Panginoon. Mahirap ang manalig. Mahirap ang magtiis. Kaya ang gusto ng maraming tao kapag sila'y nanalangin sa Panginoon, nandiyan na agad ang kagalingan because it causes us discomfort. It is inconvenience. But when you have faith in God, you will deny everything and you will accept the fact that Jesus Christ is the great physician of your life. Where man cannot do it, God can. Is there anything too hard for God? Kayang-kaya ng Diyos na magpagaling. Kayang-kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Bakit hindi nabuhay yung mga patay? Maaaring hinuhubog ka pa ng Panginoon na bumabad sa presensya ng ating Panginoon. Maaaring hindi naman kami magpapagaling ang Panginoon. Kung hindi gumaling ngayon ang pinapanalangin mo, bukas, i-lay-hands mo ulit. Sa susunod na araw, i-lay-hands mo ulit. At kapag nakita mo isang araw, gumaling yon, tataas ang level ng iyong pananampalataya at pananalig sa Panginoon because you have an experience. Unless you have an experience, you cannot increase in faith. Kapag naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon, hindi ka nalilingon sa nakaraan, and you will always remember, niligtas ako ng Panginoon noon, ililigtas ako ng Panginoon ngayon, at ililigtas ako ng Panginoon ko bukas. He is the same yesterday. He is the same today. He is the same forever. Hindi nagbabago ang Panginoon dahil mababa ang iyong pananalig, kundi ikaw ang babaguhin ng ating Panginoon para tumaas ang iyong pananalig sa Kanya. And then lastly, although mahaba pa, lastly, the church itself. Sa lahat na nangyayari sa paligid, ang laging babalik-balikan ng ating Panginoon, ang simbahan at ang iyong spiritual na buhay. Kaya magulo ang paligid. Kaya merong mga kalamidad dahil ang simbahan tamad manalangin. Madaling mangaral ng salita ng Diyos. Pero isang bagay, ang pinakamahirap manalangin. I can study the Word of God. I can read the Word of God. I can create an outline. But everything else will be useless and powerless without me staying in the presence of God. Maaring alam mo maraming verses, pero ang problema, hindi mo naman alam i-apply sa iyong buhay. Because only the Holy Spirit can teach you on how to apply it. Hindi ka man nakapag-aaral ng theological school. Hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi mahalaga yon. Hindi ka man makabasa because you are a no-read and no-write person. You have the greatest teacher of all time who is the Holy Spirit. And I will teach you these things that you do not know.
And you will be with the high people at sila'y mamamangha sa iyo dahil hindi ikaw nagsasalita sa iyong buhay at mamamangha ka rin sa iyong sarili. Hindi ako pwede sa posisyon ng isang board of director. Number one, wala akong pera, pero meron akong Diyos sa buhay. Number one, I am just a novice, baguhan. But I have God in my life who can give me wisdom, who can give me understanding, who can give me the ways and the means kung paano magagawa ang lahat ng bagay. Magpasiyasat ka sa banal na Espiritu. Magpasiyasat ka sa Panginoon. At magiging masiya ka sa iyong buhay. Sundin mo ang bawat sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, if you abide in my words, then you can ask anything and my words will abide in you. Bago ka makapanalangin sa mga tao, bago ka magkaroon ng pagpapala, sumunod ka muna sa ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, ang sabi ng Jude chapter 1, verse 4, Jude 1, verse 4, for there are certain men crept in unaware who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men that turning the grace of God into lasciviousness. Hindi porke tayo nabubuhay sa biyaya at grasya ng ating Panginoon, mabubuhay tayo sa immoralidad. God has not called you to be immoral, unholy people. God has called you to be a holy people. Don't claim that you know God. Ang sabi ng Titus 1 verse 16. Many say that they know God. Many profess that they are Christian. But God is saying unto you, let the fruit speak into your life. Kapag nakita mo ang isang puno kung ano ang kanyang bunga, hindi niya sasabihin na siya ay orange juice. Hindi niya sasabihin na siya ay isang saging. Kundi hayaan mo ng mga tao na makita ang Panginoon sa iyong buhay sa pamamagitan ng iyong paggawa. You can say that you love God, but God wants you to know that He wants your action in your life. Pag may nakita ka malungkot sa simbahan, tanungin mo siya, can I pray for you? Ano ang problema mo? Kapag may nakita kang hindi kumakain sa kalsada, bilhan mo siya ng pagkain. Kapag may nakita ka na may sakit, don't hesitate to pray for him. What this world needs today ay ang kapangyarihan ng Panginoon na maiparamdam sa pamamagitan ng iyong buhay. Hindi nagkamali ang Diyos ng pagtawag sa iyo. Ikaw ay nakaupo dyan, hindi lamang para makinig. Ikaw ay nakaupo dyan para ikaw ay gamitin ng ating Panginoon so that you can share the love of Jesus Christ sa maraming tao. At makikita mo isang araw, mula sa kahiyahiyang Pilipinas, ang Pilipinas ay muling iangat ng ating Panginoon. Ang pagbabago ay nag-uumpisa sa ating tahanan. Ang pagbabago ay nag-uumpisa sa ating sarili. We cannot change the world, but we can change the world of a person. Hindi agad natin mababago ang mundo. Pero kapag nabago ko ang buhay ni Sister Monica, ni Brother Boy, ni Brother Aris, dahan-dahan na nababawasan ang kabigatan ng mundo. Hanggang sa makita natin na ang mundo, they are yelling about and professing that Jesus is Lord. That Jesus is above cancer. That Jesus is above poverty. That Jesus is above sin. Don't let the enemy to destroy your future. You have a big future, kaya malaki ang pagsira, kaabalahan na inilalagay sa iyo ng kaaway sa iyong buhay. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Panginoon, in order for us na hindi matakot o maliglig ng kaaway, may we continue, God, to strengthen the foundation of our faith. And faith will be formed by hearing and doing the Word of God. You said in your Word, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. And it doesn't end there. Kailangan po namin isagawa ang aming naririnig. Na kami, Panginoong Hesus, ang aming oras, hindi namin sasayangin sa mga walang kwentang bagay. That we will allot the first hour of our life na manalangin,
magbasa ng Biblia at tumawit ng papuri at pagsamba sa iyo. And we will end our day sa pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. By this way, O God, nakikita namin ang pagbabago sa aming buhay. Mula sa pagiging bugnutin, mainisin, patungo sa pagiging masayahin. Mula sa pagiging mahirap, patungo sa pagiging mayaman sa pananampalataya at pananalapi. Kaya dalangin po namin, Panginoon, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa aming buhay. Sapagkat ang aming buhay ay nag-uumapaw sa kabanalan, nag-uumapaw sa katwiran, at higit sa lahat, ikaw ang naghahari sa aming buhay. Lord God, reign in our life. Lord, take in charge. We surrender to you everything, Father God. Remove away sickness in their body, O God. Ano man ang karamdaman nila sa kanilang buhay, na matagal na nilang dinadala sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, ito'y tinutuldukan mo na sa oras at sandaling ito. Ang kakapusan sa pananalapi, ito hindi magiging madalang na, Panginoon, kundi bubuhos ang rumaragas ang pagpapala sa kanilang buhay dahil natuklasan nila ang susi na ikaw ang maging pangunahin sa kanilang buhay. Kaya aming Ama, magkaroon po kami ng kaisipan na kagaya mo. Aming Ama, magkaroon kami ng puso na kagaya mo. Kaya salamat po sa bawat salitang aming naririnig. Ito'y magiging isang buhay na patutuo sa aming buhay na ikaw, O Diyos, ang nagsaayos ng lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.